What's up sa inyo mga ka-stories? Nagbabalik po ang inyong Papa Dudut. Nag-i-invite pa rin sa inyong lahat na tumutok sa ating mga episodes sa pamamagitan po ng pagpindot ng notification bell at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag din kalimutang manood ng ating mga personal vlogs mga ka-YouTube. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, pinagpalang araw po sa iyo Papa Dudut at sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay naiipit sa matinding krisis na idinulot sa atin ng COVID-19. Sa totoo lang po Papa Dudut ay nagpapasalamat pa rin po ako dahil sa kabila po ng pagkakatenga ko sa bahay ay kasama ko naman po ang aking nag-iisang anak at ang aking ina. Isa po kasi akong OFW sa Japan at nang pumutok po ang balita ng coronavirus sa Japan ay nagmadali na po akong makabalik sa Pilipinas. Dahil po sa pag-aalala ko sa aking anak na nasa pangangalaga nga po ng aking ina na may edad na rin. Papa Dudu, tawagin niyo po ako sa pangalang Ina. Yan po ang aking tunay na pangalan. Nakatira dito sa Cavite. High school pa lamang po ako ay naisaba ko na po ang aking sarili sa paghahanap buhay. Sa katunayan ay iba't ibang klase po ng racket ang aking napasok na. Nariyang naging car show model ako, naging model ng mga produkto sa mga mall, naging extra sa mga pelikula, dancer sa piyestahan at kung ano-ano pa. Basta legal po na klase ng hanap buhay. Sa mga klase ng trabaho na pinasok ko Papa Dudut, ay maraming beses na po talaga akong napaisip na huminto na. Dahil na rin sa takot ko para sa kaligtasan ko. Lalong-lalo na sa pagiging model sa mga car show. Nandyan yung tsatsansingan ka, hahawakan ka sa puwet o pasimpleng hihipuan ka pa. Wala namang kaso sa akin yon Papa Dudut, pero ang hindi ko masikmura ay yung kunwari ay ihahatid ako ng organizer sa bahay. Yun pala ay aalokin ako na sumama sa kanya sa hotel para may mangyari sa aming dalawa. Nakakadiri lang isipin na nagagawa yun ng ibang mga kasama ko sa trabaho. Pero ako, hindi ko po yun masisikmura na ipagkaloob ang pagkababae ko para sa halagang 5,000, 10,000 o kahit pa 20,000 pesos pa yan. Hindi mo kayang bayaran ng Mr. Tan? Nang gigigil na sabi ko minsan sa isa sa mga sponsor ng car show na napuntahan ko. Bakit? Mas mahal ba ang presyo mo kaysa sa mga kasamahan mo? Name the price, iha. Sarkastikong sagot niya sa akin. Ako naman, Papa Dudut, ay sinampal ko na lang siya ng malakas para mas maintindihan niya ang mensahe na gusto kong iparating, hindi kasi niya narinig sa isang paliwanagan lang. Matapang na kung matapang Papa Dudut. At dahil na rin sa tapang na yon Papa Dudut ay doon po ako mas napapahamak. Pinaban kasi ako ni Mr. Tan sa lahat ng mga shows na kasama ang mga produkto na minamarket niya. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo Ina eh. Pwede ka namang umexit ng walang iskandalo. Itago mo nga yung pagiging Caviteña mo. Masyado kang matapang. Baka feeling mo nasa giyera ka. Pagseserbo ng kaibigan kong bakla na si Wendell. Isa si Wendell sa mga organizer ng mga events na pinupuntahan ko. Oo na bakla. Basta hanapan mo na lang ako ng ibang racket ha. Basta yung walang walk. Yung legit lang. Alam mo naman eh, hindi ako pwede. Hindi ako pwedeng maging marupok. Marami pa akong pangarap para sa nanay ko. At this point, hindi pa ako ready na mag-asawa o magkaanak. Pakiusap ko pa kay Wendell. Isang beses Papa Dudut ay nakasama ako sa isang racket ng pagmumodel ng mga panglinis ng kotse. Unang beses kong magmodelo sa produkto na yon. Pinapakilala ko sa inyo Sir Anton ang mga magagandang models namin. Sila ang hahawak ng mga products ninyo for the pictorial mamaya. Nakangiti hanggang tingang sabi ni Wendell habang kaharap ang isang gwapong lalaki. Anton. Tama,
Sir Anton daw ang pangalan. Sa tingin ko ay nasa edad early 20s pa lamang siya. Singkit, tisoy, makinis ang balat, mukhang mabango at mukha ding hindi makabasag pinggan ang itsura. Para siyang opa sa mga Korean novela. Ako naman ay kunwari ay patay mali siya pero para yata akong na-love at first sight sa kanya. Alam mo yung pakiramdam, Papa Dudut, na para kang nakalutang sa hangin. Tapos parang maraming paru-paro sa tiyan mo. Hindi rin ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Sana ay hindi niya mahalata na nagkakagusto na ako sa kanya. Natapos ang gabi ng event na sobrang successful. Nabenta kasi naming lahat ang mga produktong nakadisplay kapalit ng mga pagpapapictures sa amin ng mga clients. At dahil sa tuwa ay in-invite kami ni Sir Anton sa after party na magaganap lang din malapit sa venue ng product launching. Hindi na kami nakatanggi pa dahil una, gwapo yung nag-invite. Pangalawa, mas marami pa daw kaming mga susunod na projects kay Sir Anton dahil sa maraming new lineup ng mga produkto ng kanilang company na ilo-launch. Kaya naman kahit maaga ang klase ko sa school bukas ay gumora na ako. Chance ko na rin yon para mas makilala ang gwapong si Anton. At habang party-party na, Papa Dudut, ay napansin ko na mukhang hindi lang yata ako ang model na interesado sa kanya. Pagdating kasi namin sa venue ay nakadikit na kaagad ang ibang mga kasamahan kong model kay Sir Anton. Nakakainis. Pawalk pa naman yung isa doon. Hindi ako makakapayag na mapunta lang si Sir Anton sa isang katulad niya. Kaya naman sa tulong ni Wendell ay naka-eksena na ako. Mas nagkaroon kasi ako ng dahilan para kausapin si Anton. Nung nag-discuss na sila ni Wendell ng mga posibleng projects nila together. Mabait naman pala si Anton, Papa Dudut. At higit sa lahat ay mabango siya. Kahit pa maghapon na kami sa event ay hindi pa rin siya nag-aamoy pawis. O baka yung pawis niya yung mabango. Hindi man kami naging totally friends kaagad ni Sir Anton, ay masasabi kong naging close na kami. Dahil na rin sa sunod-sunod na mga naging modeling projects namin kasama siya. Madalas na rin niya akong nakakausap at natatanong sa mga pwede pa naming gawing gimmick para mas mapansin ang mga products na minamarket niya. Isang araw, nangyari na ang akala ko ay sa panaginip lamang. Nakita ko ni Anton na nag-aabang na masasakyan sa Makati. Mga 8:30 na yon. Galing ako sa isa pang racket na modeling din. Bigla na lang may pumarada na itim na RAV4 sa harapan ko. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito. Ina? Ina, is that you? Nakangiting sabi ng isang pamilyar na mukha. OMG, si Sir Anton. Kinikilig na sabi ko sa sarili ko. Yes po. Matipid na sagot ko. Saan ka pupunta? Gusto mo sumabay ka na sa akin? Wag na po. Baka po out of way. Sa Cavite pa po ako eh. Mag-aabang na lang po ako ng taxi. Tamang tama. Pupunta ako ng Cavite sa party ng kapatid ko. Way naman pala eh. Hindi ko alam, Papa Dudut. Basta kahit na anong tanggi ko dahil sa hiya kong sumabay sa kanya, ay napasakay din niya ako sa magara niyang kotse. Sa umpisa, Papa Dudut, ay hindi ako halos makalunok ng laway dahil sa sobrang kaba ko na marinig niya yon. Dahilan para mahalata niya na kinakabahan ako. Kung alam mo lang, Anton, loves na kita. Kinikilig na sabi ko sa sarili ko. At sa hindi nga sinasadyang pangyayari, Papa Dudut, ay napangiti na lamang ako dahil nga sa kalandian ko. Oh, bakit ka napapasmile dyan? Tanong ni Anton sa akin. Wala po. May naalala lang po ako, Sir Anton. Pagtatanggi ko sa kanya. Anton na lang. You don't need to say sir. Kasi wala naman tayo sa trabaho. Isa pa, wag mo na akong ipo. Mukhang mas matanda pa nga ako sa iyo eh. Nakangiting sabi niya. 3 years ang age gap naming dalawa ni Anton. Pero at that time ay nag-aaral pa rin ako samantalang siya naman ay graduate na.
Pahinto-hinto kasi ako sa pag-aaral. Hindi pala mahirap kasama si Anton, Papa Dudut. Sa katunayan ay pinaramdam niya sa akin na hindi ako dapat mag-alinlangan sa kanya dahil friends kaming dalawa. Matanong din siya sa akin dahilan para maging komportable na akong kasama siya. Lahat ng mga tanong kasi niya ay nasasagot ko at ganon din naman siya sa akin. Pupunta pala si Anton sa bahay ng kapatid niya para humabol sa party ng pamangkin niya at may mini reunion na rin silang magkakapatid. Hindi ko alam basta nakasama na rin niya ako sa bahay ng kuya niya. Noong una akala nila ay GF niya ako. Lahat kasi yun ang sinasabi. Nakakagulat ka naman Anton. Hindi mo sinasabi na may GF ka na. Todo paliwanag naman ako na magkaibigan lamang kaming dalawa ni Anton. Masarap talaga sa party kung may inuman. Usually, hindi naman talaga ako basta-basta umiinom. Pero hindi ko rin alam kung bakit ako napainom na kasama si Anton. At bakit nakalimutan ko na rin umuwi sa amin. Nagising na lamang ako kinabukasan na kasama ko sa kama si Anton. At wala kaming parehong damit. Nasa guest room tayo natulog. Lasing na lasing ka na. Tapos you kiss me. Then I kiss you. Tapos na ako nito. Nakangising sabi ko sa kanya. Parang sa pelikula lang na biglang nag-flashback ang lahat sa akin kagabi. Naalala ko na ako ang unang nagsabi kay Anton na hindi ko na kayang umuwi at sinamahan niya ako sa guest room. Pero hinila ko na siyang samahan ako for good sa loob ng kwarto. Nakakahiya na nakakainis. Ang lakas pa naman ng loob kong sabihin na hindi ako basta-basta bibigay sa lalaki. Pero bakit at this point ay nagpa-virgin ako sa lalaking hindi ko naman boyfriend? Mula nga noon Papa Dudut ay naging casual na sa aming dalawa ni Anton ang lumabas after ng mga event. Oo Papa Dudut, pumayag ako na mag-sex kami kahit na hindi naman kami. Walang commitment, walang label, pero may do. Dahil dito ay napagchichismisan na rin ako ng iba kong mga kasamahang models na pa-walk daw ako. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Dahil I enjoy myself na kasama ko si Anton. Hindi kami alam ko, pero wala din akong pakialam. Pakiramdam ko, as long as kami lagi ang magkausap, masaya kami together is para na rin kaming dalawa. Nahihiya lang kasi akong pangunahan si Anton para itanong sa kanya kung ano nga ba talaga ang status ng relationship namin. Sa school ay madalas din akong sunduin ni Anton tapos ay dediretso kami sa hotel para magdo ulit. Isang araw, tulad ng pwedeng mangyari kapag hindi kayo nagsa-safe sex, ay nabuntis niya ako. Masaya si Anton sa balitang nalaman niya na buntis ako. Pero 2 days after ay nag-iba ang ihip ng hangin. Gusto na raw niyang makasiguro kung sa kanya ang bata. Nakarating na rin daw sa kanya ang balita na nagpapabook ako sa iba. Kung nagpapabook ako sa iba, bakit ni minsan? Hindi mo ko binayaran Anton. Sa lahat Anton, alam mo na ikaw pa lang ang nakatuhog sa akin. Umiiyak na sabi ko sa kanya. At para end of discussions ay pumayag na ako na magpa-DNA ang anak ko. Oras na makapanganak na ako. Ayon kay Anton ay hindi daw niya ako pababayaan financially sa panahon ng pagbubuntis ko. Napabayaan ko na rin ang pag-aaral ko noon Papa Dudut. At tulad nga ng dapat na ginagawa ng isang batang ina ay ipinagtapat ko na kay mama na nabuntis ako ng hindi ko naman boyfriend. Napaiyak pa si mama. Palibhasa kasi ay pareho kami ng sinapit. Pakiramdam daw niya ay parang marami siyang naging pagkukulang sa akin. Hindi mo kasalanan ma. Sa akin nakakabit ito. Kaya kung nakuha ng iba ang pagkababae ko, ako ang may kasalanan. Hindi ikaw ma. Kasi pumayag ako. Naiiyak na sabi ko sa kanya. At tulad ng unang ipinangako niya, hindi naman nagkulang si Anton sa pagsuporta sa akin, pero during the time na nabuntis ako ay naawa ko sa sarili ko. Nakakarating kasi sa akin ang mga bali-balitang
naging playboy daw si Anton. Si Wendell mismo nagbabalita sa akin na lahat na yata ng pawok na model na kilala namin ay na-link na kay Anton. Naiiyak ako sa inis at galit kay Anton, Papa Dudut. Sa umpisa, Papa Dudut, ay gusto ko nang sugurin si Anton at ang mga naging bagong babae niya. Pero para sa ano pa? Pare-pareho lang kaming pag-uusapan at pagtatawanan dahil hindi naman kami ni Anton. Pumayag lang ako makipag-sex sa lalaking hindi ko naman boyfriend. At tulad ng ibang tragic stories na nabasa mo na, nawalan ako ng gana kay Anton, Papa Dudut. Isang araw ay nagising na lamang ako sa katotohanan na hindi na siya ang lalaking pinapangarap ko. Isa pa ay hindi na rin niya tinupad ang mga pangako niya na susuportahan ako sa panahon ng pagbubuntis ko. Sinubo ko siyang kontakin pero the subscriber cannot be reached na. At dahil sa hindi ko na siya maabot, ay hindi ko na rin ipagmamakaawa pang ipagsiksikan ng sarili ko sa kanya. Sinubo ko na yon ng maraming beses pero nabigo ako. Kung talagang gusto niyang magpakatatay, siya mismo ang ko-contact sa akin. Matapos kong manganak ng isang healthy baby girl, Papa Dudut, ay hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. Binala ko na rin kaagad na mag-audition sa Japan sa tulong na rin ng ibang mga kaibigan ko na dati ko rin kasamahan sa pagbumodel na ngayon ay nasa Japan na. At ayun nga, shoot sa banga. Naging instant entertainer ako sa isang club, sumasayaw, kumakanta, nagpapatable pero hindi ako naging take out sa Japan. Mahirap na, baka mabaliw na naman ako kapag may hapon na bubuntisin lang ako tapos ay iiwanan ako. At dahil sa sipag at pagtsatsaga ako, Papa Dudut, ay nakalikom ako ng sapat na pera para ipangsuporta sa pangangailangan ng anak ko. Naitago na lang natin sa pangalang Cherry. Maganda kasi ang cherry blossom sa Japan kaya Cherry na lang. Kasing ganda niya. Nagawa ko ding ikuha ng mas malawak at magandang bahay sa isang subdivision si nanay at ang anak ko. Naging okay naman ang lahat sa akin dahil unang-una ay araw-araw ko nakakausap ang nanay ko at madalas ko ding nakaka-FaceTime ang anak ko. Salamat sa internet dahil nawawala ang pagka-homesick ko. Pero para akong magkakasakit isang araw nang nag-message sa akin si Anton sa Facebook. After 7 years, Papa Dudut, mula nang huli ko siyang makausap ay bigla na lang siyang nag-PM sa akin. Napadalawang tingin pa nga ako sa profile niya kung talagang si Anton ba talaga ang nag-message sa akin. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Siya yon. Ayon kay Anton ay nagsisisi daw siya sa mga naging kasalanan niya. Dala ng kabataan yun, Ina. Pareho tayo mga isip bata at sobrang pressure ang nakukuha ko sa mga parents ko. Paliwanag niya. Ikaw lang ang isip bata, Anton. Huwag mo kong isama. Dahil anytime, papayag na ako sa iyong magpakasal noon. Dahil ikaw lang ang naging lalaki sa buhay ko. Reply ko naman sa kanya. Hindi ko na ginawang awayin pa siya, Papa Dudut. Kilala ko si Anton. May pagkamahina ang loob niya. And he will not take it easy kung aawayin ko pa rin siya sa chat. Mas okay yata kung sa personal ko na lang siyang babanatan. Pero kidding aside, Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na may kakaibang feelings pa rin ako para kay Anton. Hindi naman mahirap mawala yon dahil si Anton talaga ang ama ng anak ko. Si Anton ang dahilan kung bakit hindi ko nagawang pumatol sa mga mayamang Hapon. Iniisip ko kasi na baka magbago siya at baka kausapin niya ulit ako para hanapin kami at ng anak niya. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Hinanap kami ni Anton. Sa ngayon ay nasa bahay kami ng anak ko kasama si nanay dito sa Cavite at naka-home quarantine. Nung nakaraan pa sana ako uuwi dahil sa pag-aalboroto ng Taal. Pero isa ako sa mga nakasamang may stranded noong hindi pinayagan ng flights going to Manila. Pero dahil na rin sa gumanda na ang kondisyon ng Taal Volcano ay nag-stick na lang ako sa Japan.
Pero nang pumutok ang balita ng COVID-19 ay hindi na po ako pumayag na muli akong ma-stranded sa Japan. Kaya naman nagmadali na akong magpabook ng ticket at bumalik na ako ng Pilipinas. Nakatakda na po ang muli naming pagkikita ni Anton Papadudut. Nalaman ko na single siya at nagpalit na rin siya ng linya ng trabaho. Actually, gumawa sila ng kapatid niya ng bagong business na sila mismo ang nagmamanage. Ibang-iba na si Anton Papadudut. Nakita ko sa mga backread ko sa Facebook ang labis niyang pagkamis sa amin ni Cherry. Madalas kong mabasa ang mga dati niyang post noon na nagsisisi daw siya at meron siyang namimiss na isang anak at dapat sana ay babaeng maging asawa niya. Sana nga Papadudut ay maging maganda ang pagkikita naming ito. Sa totoo lang ay hindi ko pa ito na ikikwento sa anak ko o kahit pa kay nanay. Mas una ko po itong pinagkatiwala sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nagkataon lang na nagkaroon ng lockdown kaya napospone po ang dapat sana ay pagkikita namin bilang kompletong pamilya. May nanay, may tatay at may anak. Masasabi ko Papadudut na nag-mature na ako dahil wala nang galit sa puso ko kahit konti. Past is past para sa akin. Ang hindi ko lang alam is paano ko ipapakilala sa kanya ang lalaking ni minsan ay hindi pa nagawang magpakatatay sa kanya. Pero ako Papadudut, hindi na po ako magkukunwari sa inyo. Handa akong magpakaasawa sa kanya dahil siya lang naman talaga ang lalaking minahal ko mula noon hanggang ngayon. Ang inyong ka-stories, Ina ng Cavite. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut Stories, Papadudut Stories.